Nagbenta siya ng mga produkto tulad ng iba hanggang sa kumita siya ng kanyang unang milyon. Ngunit ang pinakakahanga-hangang bagay ay hindi ang numero sa kanyang bank account, ngunit ang landas na nagdala sa kanya doon. Isang landas na nagsimula sa hindi malamang na lugar kung saan ang pag-asa ay tila malayo at nangangarap na halos isang ipinagbabawal na karangyaan. Nagising si Mateus araw-araw bago sumikat ang araw, hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan niya. Nakatira siya sa isang maliit na silid, inupahan sa likod ng isang bahay mula sa isang balo na halos hindi nakakausap sa kanya. Hindi napigilan ng maingay na pamaypay ang init ng tag-araw at ang amoy ng amag na may halong murang sabon ang pabangong sumasama sa kanya tuwing umaga. Isa lamang siya sa libu-libong sumusubok na magbenta ng isang bagay sa kalye. Nagsimula siya sa mga costume na alahas, pagkatapos ay lumipat sa mga cellphone case, charger at kahit na candy sa harap ng subway. Wala siyang glamour, walang pride. Ito ay kaligtasan ng buhay. Marami ang nakakita sa kanya bilang isang pagkabigo sa paglalakad. Isa na lang na nagsisikap na kumita ng madaling pera, ang ilan ay nagbubulungan. Kung nag-college lang ako, sabi ng iba. Ngunit walang nakakita kung ano ang nasa likod ng mabibigat na bag na iyon, ang mga simpleng damit at ang pagod na hitsura, isang walang katotohanan na pagnanais na magtagumpay, hindi sa walang kabuluhan. Ngunit dahil sa dignidad, ayaw ni Mateus na yumaman para magpakitang gilas. Gusto ko lang tumigil sa pagpili sa pagitan ng pagbabayad ng renta o pagkain ng karne. Nais kong tulungan ang aking ina na nakatira pa rin sa kabukiran at naghahanap buhay sa paglilinis. Nais kong mabuhay ng walang takot sa pagtatapos ng buwan. Sa loob ng mahabang panahon, paulit-ulit na lang niya ang nakita niyang ginagawa ng iba. Bumili siya ng mga paninda sa brass at ibinenta ito sa perya. Sinubukan niyang makipag-ayos ng mga presyo sa supplier, ngunit hindi niya nagawang makakuha ng sapat na margin. Ang kita ay minimal, ang pagsisikap ay napakalaki. At nagsimula siyang mapagtanto ang isang hindi komportable na katotohanan, hindi sapat ang pagsusumikap kung nasa maling landas ka. Pinaromanticize ng lipunan ang pagsusumikap, ngunit nakakalimutan na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagsisikap at diskarte. At ang realisasyong ito ang nagpabago sa lahat. Sa isang partikular na mahirap na araw nang siya ay halos hindi makapagbenta ng kahit ano, si Mateus ay naupo sa bangketa. Isinandal niya ang ulo sa dingding at bumuntong hininga. Ang ingay ng mga sasakyan, busina at buhay na dumaraan ay tila nanunuya sa kanya. Noon niya nakita ang isang sasakyang huminto sa kabilang kalye. Lumabas ang isang lalaki na may dalang agahon sa baul na puno ng mga produkto. Sa loob ng ilang minuto, inihatid niya ito sa isang customer, nakatanggap ng bayad sa pamamagitan ng Pix at umalis. Parang simple lang, ngunit sa pagkakataong iyon, may namuong liwanag sa isip ni Mateus. Naisip niya, nagbebenta rin ang taong ito ng mga produkto, ngunit iba ang ibinebenta niya. Umuwi siyang may kati sa tenga. Binuksan niya ang kanyang cellphone, ginamit ang wifi ng guest house at nagsimulang magsaliksik. Nakakita siya ng mga video tungkol sa pagbebenta, marketing at pag-uugali ng consumer. Sa una, ang lahat ay tila isang dayuhan na wika. Copywriting, funnel, avatar ng customer, segmentation. Wala sa mga ito ang may katuturan. Ngunit hindi siya tumigil. Sumulat siya ng mga termino, naghanap ng mga simpleng kahulugan, nanood ng video pagkatapos ng video, at iyon ay kung paano niya naunawaan ang isang bagay na mahalaga. Ang pagbebenta ay hindi tungkol sa pag-aalok ng produkto, ito ay tungkol sa pagpukaw ng damdamin. Ito ay tungkol sa pagpaparamdam sa isang tao na kailangan nila ito bago nila maunawaan kung bakit. Bumalik siya sa mga lansangan kinabukasan, ngunit ngayon ay may ibang plano.
Imbes na ipagmalaki ang mga kwintas ay nagsimula na siyang magkwento. Ang bracelet na ito dito ay gawa ng kamay ng isang babae na nakatira sa backlands ng Bahia. Bawat pirasong bibilhin mo ay nakakatulong sa kanya na magbayad para sa gamot ng kanyang apo. At nakinig ang mga tao. Naantig ang ilan. Yung iba bumili ng 2 o 3 para lang sa kwento. Sa isang linggo, dumoble ang kanyang benta, hindi dahil sa mas malakas siyang sumigaw o nagpa-promote. Pero dahil konektado siya, naunawaan ni Mateus na ang tunay na kapangyarihan ng pagbebenta ay hindi nakasalalay sa produkto, ngunit sa kung ano ang kinakatawan nito sa mamimili. Walang bumibili ng panulat para lang sa tinta. Binili nila ito para sa pangako ng pagsusulat ng isang bagay na mahalaga. Walang bumibili ng pabango para lang sa amoy. Binili nila ito para sa pagkakataong mapansin, naisin, maalala, at ginawa niyang simbolo ang bawat piraso ng alahas. Isang simbolo ng suporta, kagandahan, layunin, pagkakaiba. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang mamuhunan sa kaalaman. Nag-save siya ng bahagi ng kanyang mga kita at bumili ng online na digital marketing course. Siya ang laman ng mga biro sa perya. Sa tingin mo yayaman ka sa panunood ng mga video? Sasabihin nila. Ngunit nasa ibang lugar na ang kanyang isip. Nagsimula siyang maunawaan ang tungkol sa mga persona, ang paglalakbay sa pagbili at pakikipag-ugnayan. Gumawa siya ng isang pahina sa Instagram at nagsimulang i-promote ang kanyang mga piraso gamit ang mga totoong kwento. Kumuha siya ng mga larawan gamit ang kanyang cellphone, gumamit ng mga libreng app sa pag-edit at nagsulat ng mga caption na parang nakikipag-usap siya sa isang kaibigan. Nagsimulang magmula ang mga benta mula sa mga lugar na hindi pa niya narinig. Kaya siya ang sumunod na hakbang. Gumawa siya ng isang online na tindahan gamit ang isang simpleng platform. Walang magarbong, ngunit ito ay nagtrabaho. At nagsimula siyang mag-advertise sa tamang audience. Noong una, kakaunti lang ang nabenta niya. Nakagawa siya ng mga kalokohang pagkakamali tulad ng pagkalimot na kalkulahin ang pagpapadala ng maling produkto. Ngunit ang bawat pagkakamali ay naging isang karanasan sa pag-aaral. Ang bawat reklamo ay naging pagpapabuti. Hindi niya tinakasan ng problema, inayos niya. Ngunit ang buhay, gaya ng dati, ay sumusubok sa mga taong maglakas loob na umunlad. Isang araw halos winasak ng isang scam ang lahat. Isang malisyosong customer ang bumili ng maraming produkto at pagkatapos ay ibinalik ang halaga sa kanyang card. Naiwan si Mateus sa pagkawala, ang kanyang mga account ay na-freeze at ang kanyang tindahan ay offline. Isang suntok iyon sa tiyan. Naisipan niyang sumuko. Naisipan niyang bumalik sa palengke. Pero naalala niya kung bakit siya nagsimula. Naalala niya ang pangakong binitiwan niya sa kanyang ina. Bibigyan kita ng mas magandang buhay, anuman ang mangyari, at bumalik siya, nag-aral pa siya. Natutunan niya ang tungkol sa mga kontrata, digital na proteksyon at mga patakaran sa refund. Gumawa siya ng mas ligtas na proseso at mas profesional na istruktura. Nag-set up siya ng isang maliit na inventaryo sa bahay. Nagsimula siyang gumamit ng mga label, code at spreadsheet. Naging kumpanya siya, maliit pero seryoso. Unti-unti napagtanto niya na ang negosyo ay maaaring lumago ng higit sa pisikal na negosyo. Nagsimula siyang mag-record ng mga video na nagtuturo sa ibang tao kung paano magbenta sa paraang ginawa niya. Nagpakita siya ng mga simpleng tip, kung paano magkuwento ng magandang kuwento, kung paano kumuha ng magagandang larawan, kung paano tumugon sa mga customer ng may empatiya. Nagsimulang mag-viral ang mga video na ito at pagkatapos ay dumating ang pinakamatapang na ideya upang lumikha ng isang online na kurso. Ni-record niya ito gamit ang sariling cellphone sa masikip niyang kwarto. Nagsalita siya na diretsyong nakatingin sa kamera.
na para bang may kausap siya sa kabilang kalye. Ang kurso ay tinawag na Unang Sale. At ang panukala ay malinaw, turuan ang sinuman, kahit walang pera, na magsimulang magbenta ng may dignidad. At discard kunto inilagay niya ang kurso sa online at sa kanyang sorpresa nagbenta ng 43 kopya sa mga unang araw. At natuklasan ni Mateus ang isang bagong modelo doon. Ang pagbebenta ng kaalaman ay nagpapalaki ng epekto. Gamit ang mga kita, kumuha siya ng isang maliit na koponan, isang editor, isang taga-disenyo at isang virtual na katulong. Sinimulan niyang gawing profesional ang lahat. Naging showcase ang Instagram, naging authority channel ang YouTube at nagsimulang kumalat ang kanyang pangalan sa mga grupo ng mga salespeople at entrepreneur. Hindi na lang siya dating street vendor. Isa na siyang impormal na tagapagturo, isang taong nagtagumpay sa kagubatan ng palengke ng may determinasyon at katotohanan. At pagkatapos, isang araw, dumating ang email. Binabati kita, ang iyong kumpanya ay umabot sa 1 milyong reais sa kita. Binasa niya ito, binasa muli at umiyak, hindi dahil sa pera. Pero dahil naalala niya lahat ng pinagdaanan niya para makarating doon. Bawat unos na natamo niya habang nagtitinda ng walang tent. Bawat customer ay hindi niya pinansin, bawat biro, sa bawat gabing walang tulog. Ngayon, maayos ang pamumuhay ni Matthew. Ngunit may makapangyarihan siyang sinabi na bili ng pera ang kaginhawaan. Ngunit ang talagang nagpabago sa buhay ko ay ang kaalaman at walang sinuman ang makakaalis niyan sa iyo. Kaya naman gumawa siya ng social project. Nagbibigay siya ng mga libreng klase sa mga kabataan mula sa mga komunidad. Tinuturuan sila tungkol sa mga benta, empatya at pagpoposisyon. Ayaw niyang lumikha ng mga milyonaryo. Nais niyang lumikha ng mga taong naniniwala sa kanilang sarili. Sa huli, ang kwento ni Matthew ay higit pa sa pera. Ito ay tungkol sa lakas ng loob, tungkol sa kapangyarihan ng pagbabago, tungkol sa kung paano magbabago ang buhay kapag nagbago muna tayo mula sa loob. Nagbenta siya ng mga produkto tulad ng iba, ngunit naisip niya tulad ng ilang iba at nabubuhay siya ngayon na halos wala ng iba. Matapos maabot ang kanyang unang milyon sa kita, maraming tao ang nagsimulang tratuhin ng iba si Mateus. Ang mga taong dati ay hindi man lang siya batiin, sa kalye ay tinatawag na siyang isang sanggunian. Hinanap siya ng mga dating katrabaho para sa payo, pakikipagsosyo o sa ilang mga kaso, isang pagkakataon lamang na kumita ng isang bagay mula sa kanyang pagiging nakikita. At sa sandaling ito na hinarap ni Mateus ang isang bagong hamon, vanity, disguised bilang pagkilala. Madaling mawala kapag ang tagumpay ay kumatok sa iyong pintuan. Nagsisimula ng bumulong ang iyong ego, iba ka, mas magaling ka, nanalo ka. Ngunit si Matthew, marahil dahil sa lahat ng kanyang pinagdaanan, ay naprotektahan ang kanyang sarili mula doon. Malinaw niyang naaalala kung ano ang pakiramdam ng paglalaba ng sarili niyang damit sa lababo sa banyo dahil wala siyang pera para sa paglalaba. Naaalala niya ang tinapay at margarine bilang ang tanging pagkain niya sa araw na yon. At naaalala niya, higit sa lahat, na ang isang bagay na hinding-hindi mawawala ay sa kanya pagpapakumbaba. Dahil ang pagpapakumbaba, hindi katulad ng kayamanan, ang nagpapanatili ng dignidad kapag nawala ang lahat. Imbes na magpakitang gilas, mas pinili niyang mag-share. Sa halip na hiyain, pinili niyang magturo. At doon nagsimulang kumalat ang kanyang payo sa mga WhatsApp group, chat group at social media page. At ang payo na ito ay hindi nagmula sa mga mamahaling libro o mga guro sa mga suit, ngunit mula sa balat na minarkahan ng tunay na pakikibaka. Simple ngunit malalim na mga bagay ang sinabi ni Matthew. Huwag magsimula ng negosyo para lamang sa kita. Magsimula ng isang bagay na maaari mong suportahan kahit na sa masamang araw.
Magbenta na parang nakikipag-usap ka sa isang kaibigan. Walang gustong bumili mula sa isang robot. Magkaroon ng magandang produkto, syempre. Ngunit matutong magkwento ng magagandang kwento. Bumibili ang mga tao gamit ang kanilang puso at nagbibigay katwiran ng may katwiran. Huwag kopyahin ang iba sa pag-aakalang ito ay magtatagumpay sa iyo. Ang pagkopya ng ideya ng hindi nauunawaan, ang landas ay parang pagsusuot ng sapatos ng ibang tao. Maaaring magkasya ito, ngunit masasaktan ito sa daan. At huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng pagtrato ng mabuti sa mga hindi pinahahalagahan. Ang mabuting serbisyo ay higit pa rin ang halaga kaysa sa maraming mamahaling patalastas. Ang mga talumpating ito halos palaging nasa hindi na-edit na mga video ay nakakuha ng libu-libong view. At ang pinakakahangahangang bagay ay kahit na lumago ang kanyang katanyagan, hindi niya binago ang kanyang pangunahing t-shirt o huminto sa personal na paghahatid ng mga donasyon sa mga komunidad na nag-imbita sa kanya. Sinabi niya, hindi ako mas mahusay kaysa sa iba. Nakahanap lang ako ng paraan para maglakad ng mas malinaw. Isa sa mga pinakakapanapanabik na sandali ng bagong yugtong ito ay nang bumalik siya sa kanyang bayan upang magbigay ng pahayag sa isang pampublikong paaralan kung saan siya mismo ay nag-aral ilang taon na ang nakalilipas. Umakyat siya sa entablado na ang bilis ng tibok ng puso. At nang tingnan niya ang mga batang iyon na naka-flip-flops at pagod na uniforme, nakaramdam siya ng bukol sa kanyang lalamunan. Dahil alam niya na mayroong daan-daang maliliit na Mateus doon nananaginip sa katahimikan, ngunit hindi naniniwala na maaari silang pumunta sa malayo. Naging turning point ang usapan. Hindi dahil sa kanyang katanyagan, kundi dahil sa kanyang mga koneksyon. Hindi siya nagsasalita tungkol sa milyon-milyon. Nagsalita siya tungkol sa takot, kahihiyan, pagtitiyaga. Sinabi niya na ang tunay na sikreto para manalo ay ang matuto araw-araw at tanggapin ang pagbagsak ng walang tigil sa pagbangon. At doon, nang humihina ang kanyang boses, tinapos niya ang kanyang talumpati sa isang bagay na naging paulit-ulit niyang parirala. Ang pagkapanalo ay hindi tungkol sa pag-abot sa tuktok. Ang pagkapanalo ay tungkol sa pagtanggi na mabuhay sa lupa. Kapag alam mong ipinanganak ka para lumakad ng matangkad, sa likod ng entablado, itinabi siya ng isang batang lalaki at nahihiyang nagtanong, "Sa tingin mo ba magagawa ko ang ginawa mo?" Tiningnan siya ni Matthew sa mata at mariing sumagot, "Hindi lang kaya mo, dapat. At kung magsisimula ka ngayon, mas malapit ka na sa kung nasaan ako sa edad mo." Ang sandaling iyon ay minarkahan siya ng higit sa anumang bank statement. Noon niya naunawaan na ang kanyang misyon ay mas malaki kaysa sa pagtuturo kung paano magbenta. Ito ay nagtuturo kung paano maniwala. Dahil kung walang pananampalataya, walang negosyo ang nabubuhay. Kung walang layunin, walang tubo ang pumupuno sa kawalan. And speaking of business, naging mas technical din si Mateus. Natuto siyang mag-ayos ng mga proseso, magtalaga ng mga gawain at pangalagaan ang kanyang kalusugang pangkaisipan. Sinabi niya sa publiko na ang pagpunta sa therapy ay isa sa mga pinakamahusay na desisyon ng kanyang buhay. Making money messes with your head. Ngunit kung hindi mo kilala ang iyong sarili, ang pera ay nagpapataas lamang ng iyong mga takot. Sabi niya, isa sa pinakamalaking pagbabago ay noong nagsimula siyang magsanay sa ibang tao na magsimula ng sarili nilang negosyo. Ngunit hindi tulad ng mga karaniwang modelo, ang kanyang focus ay sa pagtuturo mula sa ibaba hanggang sa itaas. Magsimula sa kung ano ang mayroon ka. Oras man, cellphone, boses, pagkamalikhain. Hinikayat niya ang mga nanay na mahusay magluto na magbenta ng mga lunchbox na may pagkukuwento. Siya ang nagudyok sa mga kabataang may karisma na mag-record ng mga maiikling video na may totoong mga tip. Pinatibay niya na ang mahalaga ay kumilos kahit hindi handa.
At kasama nito lumikha siya ng isang ikot ng epekto. Ang mga taong dati nang walang prospect ay nagsimulang magkaroon ng kita, pagpapahalaga sa sarili at higit sa lahat, autonomiya. Dahil tulad ng sinabi niya, ang kalayaan ay hindi ginagawa ang anumang gusto mo. Ang kalayaan ay hindi nakasalalay sa sinuman upang mabuhay ng may dignidad. Ang huling malaking tagumpay ni Mateus ay dumating ng mga taon pagkatapos ng $1,000,000 na email na iyon, nagbukas siya ng pisikal na espasyo. Isang libreng entrepreneurship center na may mga klase, mentoring at internet access para sa sino mang gustong magsimula mula sa simula. Naglagay siya ng isang simpleng parirala sa pintuan. Dito, walang masyadong maliit para mangarap at walang masyadong malaki para matuto. Ngayon, patuloy siyang nagbebenta ng mga produkto, kurso, ideya, ngunit nagbebenta siya ng may layunin, may kaluluwa, may pananagutan. Ang kanyang kayamanan ay mas mababa sa kanyang bank account at higit pa sa mga taong dinala niya sa daan. Palagi niyang sinasabi na siya ay hindi isang henyo o isang napaliwanagan na tao. Siya ay isang tao lamang na nagpasya na huwag sumuko sa unang hadlang at kaya nagtatapos ang kwentong ito hindi sa paputok kundi sa katahimikang puno ng kahulugan. Dahil ang pinakadakilang tagumpay ay hindi gumagawa ng ingay, nangyayari sila sa loob natin. Sa eksaktong sandali na napagtanto natin na ang lahat ay maaaring magbago basta't una tayong magbago. Nagbenta siya ng mga produkto tulad ng iba, ngunit ngayon binabago niya ang buhay na halos wala ng iba. Kung naabot mo na ito, baka may nakaantig sa iyo sa kwentong ito. At kung meron man, siguro dahil deep down, alam mo rin na mas marami kang magagawa, na maaari mong simulan muli, na sa wakas ay maniniwala ka na. At kung gusto mo, matutulungan kitang gawin ang unang hakbang na iyon. Comment 1,000,000 at ipapadala ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo para kumita ng iyong unang milyon.